ang palad ng katotohanan. Bakit po kayo kasama ang traidor na nasa tabi niyo lang? Iyan ang tanging sinabi ng isang 8 taong gulang na batang lalaki sa harap ni Doña Margarita Margot Alcantara, isang makapangyarihang negosyante na nagpapaikot sa ekonomiya ng mundo. Dumating ang bata mag-isa sa opisina ng kanyang tatay para maghatid ng baon. Daan-daang mata ang nakatingin sa kanya, ngunit hindi man lang umatras si Kiko. Ang misteryosong kapangyarihan na minana niya mula sa kanyang yumao na ina ay nagpapahintulot sa kanya na basahin ang nakatagong kapalaran sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa palad ng isang tao. Itinuro ng maliit na daliri ni Kiko ang palad ni Doña Margot. Tita, may pulang tuldok po ba sa tabi ng lifeline nyo? Ibig sabihin po niyan, tatraydorin kayo ng taong pinagkakatiwalaan nyo at mawawala po ang lahat ng pag-aari nyo. Huwag nyo po talagang pirmahan ang kontratang gagawin nyo ngayong hapon. Kumunot ang noo ni Doña Margot. Pagkatapos, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang labi. Interesante kang bata. Sige, iho. Kung tama ang sinasabi mo at may tunay ngang magnanakaw dito sa tabi ko, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Pero kung mali ka, makukulong ang tatay mo. Nagtawanan ng lahat at walang sinuman ang naniwala sa sinabi ng bata. Ngunit nang ilagay ni Doña Margo ang panulat sa 1 bilyong pisong kontrata ng hapong iyon, hindi gumalaw ang kanyang kamay. Abnormal na mainit ang kanyang palad. Totoo kaya ang nakita ng batang ito? Kung magsasubscribe kayo sa aming channel bago magsimula ang kuwento, masisiguro naming magiging maningning ang araw nyo. 9:09 ng umaga. Sa isang lumang apartment sa Tondo, Maynila, nakatayo sa kusina si Kuya Ren, isang 22 anyos na binata. Sanay na si Kuya Ren sa pagluluto. Hindi man enggrande, ngunit puno ng pagmamahal ang baon na kanyang inihanda. Simula nang mawala ang kanilang nanay sa edad na 10 taon si Kuya Ren, kinailangan niyang maging kapwa nanay at kuya para sa kanyang bunsong kapatid na si Kiko. Si Tatay Dino naman, ang kanilang ama, ay isang facilities manager sa isang malaking gusali at nagtatrabaho ng shift. Kaya natural lang na si Kuya Ren ang mag-asikaso ng mga gawaing bahay at ng kanyang kapatid. Habang maingat niyang binabalutan ang baon sa isang malinis na tela, biglang nag-ingay ang cellphone ni Kuya Ren. Hello? Opo. Ngayon po? Ano po? Nasprain po ang likod niya? Isang tawag ito mula sa trabaho, humihingi ng bigla ang kapalit. Kung makakatrabaho siya sa buong araw na ito, mababayaran na nila ang kanilang bayarin sa gas at kuryente, ngunit may problema. Sino ang maghahatid ng baon ng tatay niya? Sandaling nag-atubili si Kuya Ren bago tumingin sa bunsong kapatid na si Kiko na natutulog pa sa kabilang silid. Nag-aalangan siyang papuntahin ang 8 taong gulang na bata sa Makati, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kiko, Kiko. Humikab si Kiko, kinuskos ang kanyang mga mata, hindi pa lubusang gising. Ang kanyang mga mata ay malabo, tila naglalakad pa rin sa pagitan ng mundo ng panaginip at realidad. Kuya, bakit po? Kiko, biglang nagka-emergency trabaho si Kuya. At dahil mag-overtime si tatay ngayong gabi, kailangan talagang maihatid ang tanghalian niya. Pwede mo bang ihatid ang baon? Tumango si Kiko. Kahit bata pa, gusto niyang gumaan kahit paano ang pasanin ng kanyang kuya. Opo kuya, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Pinisil ni Kuya Ren ang ulo ng kanyang kapatid bilang pasasalamat, nagpalit ng uniforme, at nagmamadaling lumabas ng bahay. Nag-iisang naiwan, naghilamos at nagbihis si Kiko. Mahigpit niyang hinawakan ang baon na binalot sa tela at walang pag-aalinlangan siyang lumabas ng pintuan, sumakay ng 2 bus at naligaw sa hindi pamilyar na kalye ng Makati ng mahigit 1 oras. Sa wakas ay lumitaw sa harap ni Kiko ang isang malaking salamin na gusali. Veritas Industries Manila Headquarters. Ang gusali ay nakatayo ng matayog, tila isang higante na nakatingin sa ibaba na naka-cross arms, napakalaki. Ngunit, kalmado ang ekspresyon ni Kiko habang naglalakad siya sa lobby. Sa kanyang malinaw na mga mata, imbes na takot ay may nakatagong kuryosidad. Ang lobby, na may malambot na ambient lighting sa pinakintab na sahig, ay parang isang palasyo sa pelikula. Malaking flower arrangement ang nakalagay sa tabi ng pasukan, at tahimik na kumikinang ang eleganteng reception desk. Habang naglilibot ang tingin ni Kiko,
Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pasukan. Kiko, nagmamadaling lumapit si Tatay Dino, suot ang uniforme ng facilities manager na may gulat na mukha. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit mainit ang tingin sa kanyang anak. Paano ka nakarating dito? Nasaan ang kuya mo? Biglang nagtrabaho po si kuya, kaya ako na po ang naghatid, tatay. Ngumiti si Kiko habang iniaabot ang baon. Sumikip ang sulok ng mata ni Tatay Dino. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bunsong anak na naglakbay ng malayo mag-isa, ngunit sumakit din ang kanyang dibdib. Tamang-tama lang iyon. Biglang nagulo ang buong lobby. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ang tunog ng matutulis na takong ay umalingaw-ngaw sa pinakintab na sahig. Naghiwalay ang mga tao sa magkabilang panig, tila nahahati ang tubig ng dagat at 100 ang nabuo. Mula sa dulo ng daanan, dahan-dahang lumapit ang isang matandang babae. Ang kanyang pilak na buhok ay mahigpit na nakatali, may perlas na hikaw, isang magandang tweed jacket na may silk scarf. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na nagpapakita ng bigat ng panahon. Dose-dose ng mga tagapaglingkod at mamamahayag ang nakapaligid sa kanya, tila mga satellite na umiikot sa isang planeta. Doña Margarita Alcantara, Seone Veritas Industries. Isang napakamakapangyarihang personalidad na nagpapaikot sa industriya ng teknolohiya at pamumuhunan sa buong mundo. Sa tabi ni Doña Margot, naglalakad ang isang lalaking Pilipino na paulit-ulit na yumuyuko. Si Ginoong Santiago, ang Chief Legal Counsel, na sumusuporta kay Doña Margot sa loob ng 18 taon sa Manila headquarters, sumasagot siya sa bawat salita ni Doña Margot ng, "Opo, Presidente. Siyempre po, Presidente." Habang nagpapakita ng mapilit na ngiti. Agad na itinulak ni Tatay Dino si Kiko sa sulok ng lobby. "Kiko, manahimik ka dyan. Napaka-importanting tao niyan, kaya huwag kang gagawa ng ingay." Ngunit tila hindi narinig ni Kiko ang sinabi ng kanyang tatay. Ang kanyang malinaw na mata ay nakadikit sa kamay ni Doña Margot. Ang kanyang kanang kamay ay may hawak na folder ng dokumento at ang kanyang kaliwang kamay ay natural na nakababa. Tamang-tama sa taas ng mata ni Kiko ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang inosenteng tingin kanina ay nawala at napalitan ng isang malalim na tingin na tila may nakikita. Nang dumaan ang mga kasama ni Doña Margot sa harap ni Tatay Dino, biglang lumabas si Kiko mula sa likod ng kanyang tatay at tumayo sa harap ni Doña Margot. Huminto si Doña Margot at sabay-sabay na napalingon ang mga tagapaglingkod na mutla ang mukha ni Tatay Dino. "Tita," ang malinaw at matinis na boses ng bata ay bumasag sa katahimikan ng lobby. Walang pag-aalinlangan sa boses ni Kiko. Isang kalmado at tiwala na boses na hindi pang 8 taong gulang. Pagkatapos, lumapit si Kiko sa nakababang kaliwang kamay ni Doña Margot. Dahan-dahang hinawakan ito ng 2 kamay at binuksan ang palad. Ang 8 taong gulang na bata ay walang pag-aalinlangang binuksan ang palad ng 73 taong gulang na negosyante. Nagbalak gumalaw ang mga bodyguard, ngunit pinigilan sila ni Doña Margot sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Marahil may bumulong sa kanya sa seryosong tingin ng bata. Mahigpit na tiningnan ni Kiko ang palad ni Doña Margot. "Tita, may pulang tuldok po ba sa tabi ng lifeline nyo? Ibig sabihin po niyan, tatraydurin kayo ng taong pinagkakatiwalaan nyo at mawawala po ang lahat ng pag-aari nyo." Napabuntong hininga ang lahat ng nasa lobby. "Huwag nyo po talagang pirmahan ang kontratang gagawin nyo ngayong hapon. Kung gagawin nyo po yan, ang kumpanya nyo po ay mapupunta sa iba ngayon." Pagkatapos, lumipat ang tingin ni Kiko mula sa kamay ni Doña Margot patungo sa tabi. Nakatingin siya sa kamay ni Ginoong Santiago, ang hugis ng kamay na may hawak na dokumento, ang mga kasukasuan ng daliri, ang mga ugat na lumabas sa likod ng kamay. "At tita, bakit po kayo kasama ang traidor na nasa tabi niyo lang?" Naging parang yelo ang buong lobby. Kumunot ang noo ni Doña Margot. Dahan-dahang bumaba ang kanyang malamig na tingin at tumigil sa mukha ni Kiko. Namutla ang mukha ni Tatay Dino at yumuko ng malalim. "Pasensya na po, Presidente. Bata pa po ang anak ko at wala pa po siyang alam." Ngunit marahan lang na itinulak ni Kiko ang kamay ng kanyang tatay at direktang tumingin kay Doña Margot. Ngumiti ng bahagya si Doña Margot. "Ang palad ko, sabi mo, sa ika-25 siglo. Balak mo ba akong takutin ng ganoong pamahiin?
Ang mga nasa paligid ko ay pawang mga henyo mula sa Oxford at Cambridge. Ano ang alam mo? Hindi umuurong si Kiko. Kinuha ni Doña Margot ang kanyang kamay mula sa kamay ng bata ng tahimik na may malamig na ngiti. Interesante kang bata, sige, magpustahan tayo. Kung tama ang sinasabi mo at hindi maganda ang kalalabasan ng kontrata ngayon at may tunay ngang magnanakaw dito sa tabi ko, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Nabigla ang mga tao sa halagang iyon. Ngunit mas nakagulat ang sumunod na sinabi ni Doña Margot. Pero kung mali ka, makukulong ang tatay mo sa kasong pandaraya. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Tatay Dino. Ngunit si Kiko ay nakatingin pa rin kay Doña Margot ng walang pag-aalinlangan. Malamig na sinabi iyon ni Doña Margot bago siya tumalikod at naglakad patungo sa pribadong elevator nang hindi man lang lumingon. Ngunit sa sandaling magsara ang pinto ng elevator, walang malay na binuksan ni Doña Margot ang kanyang kaliwang palad at tiningnan ito. At ang isa niyang kamay ay marahan na humipo sa kanyang perlas na hikaw. Matapos umalis si Doña Margot, ang katahimikan sa lobby ay sinira ng sigaw ni Manager Morales. Hoy, paano mo tinuturuan ang anak mo para magkunwari siyang manghuhula sa harap ng presidente? Lumapit si Manager Morales na hindi maitago ang inis at hinawakan ang balikat ni Tatay Dino. Hindi iniiwasan ni Tatay Dino ang kamay na iyon at yumuko siya ng paulit-ulit. Pasensiya na po, manager. Sobrang pasensiya na po. Huminto ang mga empleyado sa lobby at pinanood ang eksena. Ito ang sandali kung kailan napahiya si Tatay Dino na 7 taon ng tapat na nagtatrabaho sa harap ng maraming tao. Sa sandaling iyon, tahimik na nagsalita si Kiko. Hindi po ako manghuhula. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Kumindat si Manager Morales sa pinuno ng Management Department. Lumapit ang pinuno at sinabi, Mang Dino, utos po ni Manager, tanggal na po kayo simula ngayon. Sa isang salita na iyon, gumuho ang mundo ni Tatay Dino. Walang emosyon na kinuha ng pinuno ang ID ng empleyado sa dibdib ni Tatay Dino. Ang tunog ng ID na lumalabas sa lanyard ay tila pumupunit sa dibdib ni Tatay Dino. 7 taon, sa ulan man o sa nyebe, walang araw na lumiban, pinoprotektahan niya ang gusaling ito. Lahat ng iyon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng mga puno ng akasya sa Makati, naupo si Tatay Dino sa bangketa, bumagsak ang dilaw na dahon sa kanyang balikat. Lumabo ang kanyang paningin at bumaba ang mainit na likido sa kanyang pisngi. Tatay, pasensiya na po. Dahil po sa akin kaya nangyari ito sa inyo. Lumuhod si Kiko sa tabi ng kanyang tatay at mahigpit na hinawakan ng kanyang maliit na kamay ang magaspang na kamay ni Tatay Dino. May luha din sa mata ni Kiko, ngunit hindi siya umiyak. Pero po tatay, talagang nakita ko po. Ang daming masasamang bagay sa kamay ng tita na yon. Hindi po ako nagsisinungaling. Alam ni Tatay Dino. Simula pa noong bata si Kiko, mayroon na siyang kakaibang kapangyarihan. Hindi pa rin niya alam kung ang kapangyarihang minana niya mula sa kanyang yumao na asawa ay isang pagpapala o isang sumpa, ngunit hindi niya masisisi ang kanyang anak. Sinabi lang ni Kiko ang nakita niya. Niyakap ni Tatay Dino ang kanyang anak. Sa pagitan ng matataas na gusali ng Makati, habang bumabagsak ang ginintuang dahon ng akasya, matagal na silang magkayakap, ang ama at anak. Kasabay nito, sa penthouse suite, tahimik si Doña Margot Alcantara, presidente ng Veritas Industries. Sa elevator, nagsalita si Ginoong Santiago. Presidente, huwag niyo na pong isipin ang nangyari kanina. Minsan po, may mga tao rito sa Pilipinas na gumagamit ng ganyang paraan para makakuha ng atensyon at makakuha ng pera. Ngumiti ng bahagya si Doña Margot. Ang palad ko, sabi mo, sa 21 siglo, magdadala ng ganyang pamahiin sa negosyo? Ang kanyang boses ay malamig at matigas gaya ng dati, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay walang malay na gumagapang sa likod ng kanyang kanang palad. Ang pakiramdam ng maliit na kamay ng bata na humawak sa kanyang kamay ay tila nananatili pa rin. Walang sinuman ang humawak sa kamay ni Doña Margot ng ganoong natural simula nang yumao ang kanyang asawa, si Don Ricardo. Binuksan niya ang mga dokumento sa suite, ngunit kakatwa, hindi niya makita ang mga salita. Gaano man niya basahin muli, ang malinaw na mata ng bata ay lumilitaw sa kanyang isip. Ang tingin na direktang tumingin sa kanya, nang walang takot.
Umiling si Doña Margot at naglakad patungo sa lababo. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay ng malamig na tubig at pinupunasan ng tuwalya, bigla niyang tiningnan ang kanyang kaliwang palad. Sa sandaling iyon, huminto siya. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, mayroon siyang nakita sa tabi ng kanyang lifeline, isang maliit na pulang tuldok. Wala ito kaninang umaga nang maglagay siya ng hand cream. May pulang tuldok po ba sa tabi ng lifeline niyo? Ibig sabihin po niyan, tatraydurin kayo ng taong pinagkakatiwalaan nyo at mawawala po ang lahat ng pag-aari nyo. Ang boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi maalis ang tingin ni Doña Margot sa kanyang palad. Parang kinikilabutan siya. Ang kanyang kanang kamay ay reflexively humawak sa kanyang perlas na hikaw. Aksidente lang. Isang aksidente lang. Bulong niya. Ngunit ang pagkabahala ay kumalat sa kaibuturan ng kanyang mata. Nang hapong iyon, ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay napakagara. Ang mga crystal chandelier ay kumikinang at daan-daang bisita ang nakaupo sa pulang carpet. Ito ang acquisition contract sa pagitan ng Veritas Industries at isang malaking kumpanya ng IT sa Pilipinas. 1 bilyong pisong transaksyon. Nakaupo si Doña Margot sa upuan ng Pangulo, ngunit seryoso pa rin ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maalis sa kanyang isip ang nangyari kaninang umaga. Magalang na inabot ni Ginoong Santiago ang isang pen. Presidente, kapag natapos na po ang kontratang ito, ang merkado po ng Pilipinas ay nasa kamay niyo na po ng buo. Kinuha ni Doña Margot ang pen at dinala ito sa espasyo ng pirma. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tunog sa ballroom ay nagsimulang lumayo. Ang bulungan at ang tunog ng pagbangga ng mga baso ay naglaho, tila lumubog sa ilalim ng tubig. Sa katahimikan na iyon, isang boses lang ang malinaw na umalingaw-ngaw. Huwag po kayong pumirma. Kung gagawin niyo po yan, ang kumpanya niyo po ay mapupunta sa iba ngayon. Walang malay na binuksan ni Doña Margot ang kanyang kaliwang palad. Mainit. Ang lugar na hinawakan ng maliit na kamay ng bata ay nag-aalab. Naramdaman niya na mas matingkad ang pulang tuldok kaysa kanina. Presidente, hinihintay po kayo ng lahat para pumirma. Nagmamadaling sinabi ni Ginoong Santiago. Tumingin muli si Doña Margot sa dokumento. Sinubukan niyang maglagay ng lakas sa kamay na may hawak na panulat. Ngunit isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Kung pipirmahan niya ngayon, isang hindi na mababawing bagay ang mangyayari. Iyan ang kanyang intuisyon. Ibinaba ni Doña Margot ang panulat. Teka, ipagpapaliban ko muna ito. Naging yelo ang ballroom. Daan-daang mata ang sabay-sabay na tumingin kay Doña Margot. Presidente, nagbibiro po ba kayo? Tumayo ang kinatawan ng kabilang partido, sinipa ang kanyang upuan. Namutla ang mukha ni Ginoong Santiago at hinawakan ang braso ni Doña Margot. Presidente, nakikita po ito ng lahat ng media sa buong mundo. Kung ipagpapaliban niyo po ang kontratang ito, mawawala po ang kredibilidad ng Veritas Industries. Ngunit hindi natinag si Doña Margot. Mas mainit ang kanyang palad kaysa kanina. Walang pirmahan ngayon. Hugasan nating muli ang lahat ng dokumento, bawat clause, bawat numero, walang salita na babawasan. Ang ballroom ay tuluyang nagulo. Tinalikuran ni Doña Margot ang lahat ng kaguluhan, tahimik na tumayo, at lumabas ng venue na napapaligiran ng mga bodyguard. Bumalik sa suite, malalim na umupo si Doña Margot sa upuan. Ang kanyang sarili, na buong buhay ay naniniwala lamang sa data at numero, ay nagpapaliban ng bilyong pisong kontrata dahil sa isang salita mula sa 8 taong gulang na bata. Hindi ito makatwiran. Tamang-tama sa sandaling iyon, mabilis na bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang kanyang sekretarya. Presidente, may balita po. Breaking news. Iniabot ng sekretarya ang tablet na may nanginginig na kamay. Ang partner company po pala ay nagtatago ng fraudulent financial statements at dinaya ang kontrata. Natuklasan po ng mga taga-usig na ang aktwal na utang ay higit sa 10 beses ng inilabas na halaga. Kung natuloy po ang merger agreement ngayon, sisingilin po sana tayo ng bilyong pisong nakatagong utang. Isang elektrikal na panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Doña Margot. Kung pumirma siya kanina, ang Veritas Industries ay agad na malulugi. Ano ang pumigil doon? Isang salita lang mula sa isang 8 taong gulang na bata. Binuksan ni Doña Margot ang kanyang kaliwang palad na may nanginginig na kamay.
Naroon pa rin ang pulang tuldok. Hindi pa mahiin ang sinabi ng bata. Sinabi ng bata na ang traidor ay nasa tabi niya lang. Lumabas na ang katiwalian ng partner company, ngunit marahil ay may iba pang tunay na traidor. Hanapin agad ang anak ng facilities manager na tinanggal kaninang umaga sa anumang paraan. Ang gabing iyon ay nabaluktot. Pinigilan ni Doña Margot ang bilyong-pisong pagkalugi, ngunit imbes na maging bayani, siya ay naging sentro ng usap-usapan. Doña Margot Alcantara, nagpapawalang bisa ng bilyong-pisong kontrata dahil sa 8 taong gulang na bata. Presidente ng Veritas Industries, reyna ng okultismo, tuluyan ng nauto. May nagpakalat ng tsismis ng may layunin. Bumagsak ang presyo ng stock at nagpatawag ng emergency meeting ang mga board director ng London headquarters. Inilagay ang aplikasyon para sa suspension of duties sa kanyang desk at may kumalat pang ang malisyosong balita na dahil babae, tuluyan nang nagpatangay sa emosyon. Ang mga pagtatangi na pinaglaban niya sa loob ng 25 taon ay muling bumalot kay Doña Margot. Naintindihan ni Doña Margot, ang tanging paraan para mailigtas ang kanyang sarili ay patunayan na hindi anghel ang bata. Iyon lang. Maaga kinabukasan, isinuot ni Doña Margot ang isang simpleng coat at sumakay ng taxi. Hindi siguro naisip ng kanyang sekretarya na lalabas sa bibig ng presidente ang salitang taxi, siya na gumagamit lamang ng pribadong sasakyan at limousine. Dumaan ang taxi sa Makati at unti-unting lumiko patungo sa mas lumang bahagi ng lungsod. Sa wakas, huminto ang taxi sa pasukan ng isang lumang apartment complex sa Tondo. Sinimulan ni Doña Margot na umakyat sa panlabas na hagdanan na walang elevator. Ang 73 taong gulang na babae, suot ang kanyang tweed jacket, ay hingal na umakyat sa ikalawang palapag. Kumapit siya sa railing, huminga ng malalim, at tumingin sa ibaba. Ang mga lumang bubong ng Tondo at sa malayo, makikita ang tower sa Manila. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganoong tanawin sa loob ng 73 taon ng kanyang buhay. Nang makarating siya sa ikalimang palapag, isang amoy ng nilagang gulay ang naamoy niya mula sa likod ng maliit na pintuan. Nag-aalmusal sina Tatay Dino at Kiko sa harap ng isang maliit na mesa. Isang mangkok ng nilagang gulay, ilang sausawan, 2 kanin, iyon lang ang kanilang simpleng pagkain. Ngunit masarap na kumakain si Kiko. Nang makita siya ni Tatay Dino, nahulog ang kanyang chopstick. Presidente, pasensya na po, hindi na po kami lalapit ulit. Agad na umatras si Tatay Dino, ngunit dahan-dahang lumapit si Doña Margot at huminto sa harap ng pintuan at walang nagsabi sa kanya, ngunit siya mismo ang nagtanggal ng kanyang sapatos. Isang tao na buong buhay ay may nagbubukas ng pinto at may nagdadala ng kanyang mga gamit ay nagtanggal ng kanyang sapatos at inilagay ang kanyang mga paa sa maliit na plataporma. Tila ang simpleng bagay na iyon ay isang tanda na may nagbabago. Mahinang hinawakan ni Doña Margot ng 2 kamay ang magaspang na kamay ni Tatay Dino. Ako ang nagkamali. Ako ang nagkamali sa pagtatanggal sa iyo at sa hindi ko pagpansin. Sa mahalagang sinabi ng batang ito, lahat ako ang may kasalanan. Pakiusap, tulungan mo ako. At tumingin siya kay Kiko. Kiko, salamat sa hindi ko pagpirma na iligtas ang aking kumpanya. Pero sinasabi ng lahat na nababaliw na ako. Sino ang mga magnanakaw na nakita mo sa aking kamay? Diretsong tiningnan ni Kiko ang mukha ni Doña Margot bago nagsalita. Tita, pumasok po tayo. Kung mag-uusap po tayo dito, maririnig po tayo ng kapitbahay. Maliit at mababa ang kisame ng silid. Kailangang yumuko ng malalim si Doña Margot nang pumasok. 3 tatami lang ang laki ng silid, ngunit maayos itong inayos. May mga bakas ng maingat na pamumuhay ang makikita sa lahat ng dako. Hindi mga mukha ng mga executive ang dinala ni Doña Margot. Ipinagsama-sama niya ang lahat ng posibleng litrato na nagpapakita ng mga kamay ng mga executive. Isang group photo na kuha sa founding anniversary party ng Tokyo headquarters kamakailan. Mga litrato habang nagtatrabaho sa meeting room, mga litrato ng golf tournament, mga eksena ng pagkamay, pagtaas ng baso, pagbabasa ng dokumento. Ikinalat niya ang mga ito sa lumang mesa. Mahinang kinuha ni Kiko ang kaliwang kamay ni Doña Margot at binuksan ang palad. Tita, nakikita niyo po ang pulang tuldok dito?
Sa palmistry, ito po ay itinuturing na matinding kapahamakan. Babala po ito na magkakaroon ng sunog sa bahay at masusunog po ang lahat ng ari-arian. Pero po, hindi po galing sa labas ang sunog. Ang taong pinakamalaki po ang tiwala nyo at pinakamahalaga sa inyo ang naglagay po ng gasolina sa loob ng silid at sinindihan po ang apoy ng patago. Sinimulan ni Kiko na tingnan ang bawat litrato ng maingat. Ang unang litrato, isang eksena kung saan itinaas ni Manager Morales ang isang baso. Hindi po itong tiyo na to. Maikli po ang daliri niya at bilugan, kaya wala po siyang lakas ng loob na gumawa ng malalaking bagay. Ang pangalawang litrato, isang executive na responsable sa pagbabasa ng dokumento. Hindi rin po ito. Masyado pong maliit ang kamay niya, kaya matatakutin po siya. Ang pangatlo, ikaapat, ikalima, ang maliit na daliri ni Kiko ay dumulas sa mga litrato at huminto sa pangwalong litrato. Isang litrato ni Ginoong Santiago na nakikipagkamay kay Doña Margo sa founding anniversary party. Malinaw na nakikita ang palad ng nakikipagkamay. Ito po. Tila tumigil ang puso ni Doña Margo. Si Ginoong Santiago ang itinuro ni Kiko. Ang taong nagtrabaho sa tabi niya ng higit sa 18 taon parang anino. Ang taong pinakamalaki ang tiwala niya sa mundo. Hindi maaaring mangyari iyon. Si Santiago ay parang pamilya ko na. Kasama ko siya ng 18 taon. Tita, tingnan niyo po ang palad ng taong ito. Dito po, biglang naputol ang emotion line niya. Ang mga taong may ganitong linya ay loyal lang po sa ibabaw. Sa loob po, may iba po silang nararamdaman. Tapos po, tingnan niyo po ang fate line. Dito po, nahati sa dalawa. Ang isa po ay nakaharap sa inyo, pero ang isa po ay nakaharap sa ibang lugar. Ibig sabihin po, traidorin niya po ang kanyang amo at gagawa po siya ng sarili niyang trono. Nanginginig ang kamay ni Doña Margot. Bigla niyang naaalala ang mga nangyari kamakailan. Si Ginoong Santiago na nagmamadali sa kanya sa pirmahan. Ang kanyang namutlang mukha nang ipagpaliban ang kontrata. Kumalat din ang chismis tungkol sa okultismo pagkatapos mismo ng pirmahan. Isang maliit at mainit na kamay ang marahang humawak sa malamig na kamay ni Doña Margot. Tita, huwag po kayong malungkot. Kung magsasalita po kayo ngayon, tatakas po ang magnanakaw. Tatanggalin po niya lahat ng ebidensya. Sinabi po sa akin ng nanay ko sa panaginip na kung may magnanakaw, huwag agad habulin. Kapag aalis na siya sa pintuan na may dalang gamit, doon mo po siya ikakandado. Mataman na, tiningnan ni Doña Margot ang mukha ni Kiko. Mahirap paniwalaan ang mga salitang lumabas sa bibig ng 8 taong gulang na bata, ngunit bawat salita ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, kinuha ni Doña Margot ang isang lumang ginintuang pendant mula sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ito, isang kupas na litrato ang nakita niya. Isang litrato ng batang Doña Margot at isang lalaki na magkatabi at nakangiti. Hawak ng lalaki ang kamay ni Doña Margot at bahagi ng kanyang palad ay nakikita. Kiko, itong taong ito sa litrato, ang pinakamamahal kong asawa, si Don Ricardo. Ano ang palad niya? Matagal na tinitigan ni Kiko ang litrato. Palagay ko po, napakainit po ng kamay ng tiyo na ito. Malalim po ang lifeline niya at mahaba ang emotion line, kaya po ipaglalaban niya po ang kanyang minamahal hanggang sa huli. Pero po, ang pinakamalaki po niyang inaalala ay kayo po, tita, na kapag mag-isa na po kayo, magpapanggap po kayong malakas at mamumuhay po ng mag-isa. Iyon po ang pinakamalaki niyang inaalala. Tumigil ang paghinga ni Doña Margot. Tita, gusto po niyang hawakan ang kamay niyo sa huling sandali. Pero po, hindi po siya nalungkot na hindi po kayo dumating. Inaalala po niya kung gaano po kayo mahihirapan mag-isa pagkatapos noon. Hindi po siya nagtanim ng galit kahit minsan. Dumaloy ang luha sa mata ni Doña Margot. Tita, may bakas pa rin po ng singsing sa kaliwang daliri niyo, hindi po ba? Wala po kayong suot na singsing, pero pagkalipas ng 25 taon, hindi pa rin po nawawala ang bakas. Alam din po siguro ng tiyo na ito na binubuksan niyo po ang pendant na ito gabi-gabi. Hindi na napigilan ni Doña Margot. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay at nanginginig ang kanyang balikat. Ang reyna ng bakal na nagpapaikot sa ekonomiya ng mundo ay umiyak ng malakas sa harap ng maliit na mesa. Mahinang hinawakan ni Kiko ng 2 kamay ang nanginginig na kamay ni Doña Margot.
Isang maliit at mainit na kamay ng 8 taong gulang na bata ang humawak sa kamay na walang tigil na lumaban sa loob ng 73 taon. Nang yumao ang kanyang asawa, si Doña Margo ay nasa gitna ng isang emergency board meeting upang pigilan ang hostile takeover. Hindi niya maiwanan ang meeting at nang makarating siya sa ospital, nakapikit na ang kanyang asawa. Iyon ang kanyang pinasan na pagkakasala sa loob ng 25 taon. Ngunit nabasa ng batang ito ang lahat ng iyon sa pamamagitan lamang ng isang litrato. Matagal na umiyak si Doña Margot at sa wakas ay itinaas ang kanyang mukha. Kiko, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko po, imbes na sakta ng masasamang tao, gusto ko po, maging katulad niyo po tita, na may mahawakan po ang kamay ng taong nasasaktan. Mahigpit na niyakap ni Doña Margot si Kiko. O, sigurado akong magiging ganoon ka. Tutulungan kita. Kinabukasan, pumasok si Doña Margot sa opisina, ngunit para siyang ibang tao. Ang kanyang balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay malabo. Ang kanyang pilak na buhok, na laging perpektong nakatali, ay magulo at isang butones ng kanyang tweed jacket ay nakakalimutan. Para siyang isang matandang babae na tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Tinawag niya si Ginoong Santiago sa kanyang opisina. Santiago, magkape muna tayo. Marahan na nanginginig ang kamay ni Doña Margot na may hawak na tasa. Nagkakamali ako kahapon, hindi ba? Kapag tumatanda, hindi na dapat masyadong mapaghihinalaan. Mukhang medyo nalito ako, gayong mayroong kang mapagkakatiwalaan sa tabi ko. Bumaba ang boses ni Doña Margot. Sa totoo lang, naaalala ko lang ang mga nangyari kamakailan at nawalan na ako ng lakas. Ang aking mga alaala ay putol-putol at hindi pumapasok ang mga salita sa aking isip kapag tinitingnan ko ang mga dokumento. Isang kakaibang liwanag ang dumaan sa mata ni Ginoong Santiago. Bahagyang ngumiti ang kanyang labi. Presidente, masyado na po kayong nagtatrabaho. Pakiusap po, magpahinga po kayo. Talaga, ang matandang babae ay mahina sa emosyon. Sa wakas, gumuho na. Tapos na. Ikaw na lang talaga ang natitira. Ikaw lang ang kasama ko sa loob ng 18 taon. Yumuko ng malalim si Ginoong Santiago na tila tuwang-tuwa, ngunit sa sandaling yumuko siya, malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Matapos umalis si Ginoong Santiago, tinitiyak ni Doña Margot ang tunog ng pagsara ng pinto at dahan-dahan niyang kinuha ang tasa. Marahan niyang inayos ang kanyang magulong pilak na buhok gamit ang isang kamay at inayos ang nakakalimutan na butones. Ang malabo at mahinang tingin kanina ay naglaho na ng tuluyan, naroon lamang ang malamig at matalim na mga mata. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Mula noon, mas naging mapangahas ang mga aksyon ni Ginoong Santiago. Naniniwala siyang tuluyan ng gumuho si Doña Margot, kaya ipinakita na niya ang kanyang tunay na kulay nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng trabaho, ang kanyang itim na sasakyan ay nagtungo sa isang restaurant sa isang eskinita sa Makati. Sa loob ng pribadong silid sa likod ng wooden lattice door, naghihintay ang mga tao mula sa isang karibal na kumpanya, ang Aurora Holdings. Bilang kapalit ng buong server na naglalaman ng pangunahing teknolohiya ng Manila headquarters, ang hinihingi ni Ginoong Santiago ay ang posisyon ng CEO ng bagong kumpanyang bubuuin pagkatapos ng merger. Tapos na si Presidente Margo Alcantara, isang matanda na natalo sa emosyon. Samantala, hindi nagtitiwala si Doña Margot sa sinuman sa loob ng kumpanya. Sa halip, palihim niyang tinawag si Tatay Dino na natanggal sa trabaho sa isang hotel dahil siya ay natanggal, walang sinuman ang maghihinala sa kanya. Maaari mo bang alamin kung saan pupunta si Santiago pagkatapos ng trabaho at sino ang kanyang kinakausap nang walang sinuman ang nakakaalam? Mula sa araw na iyon, naging anino si Tatay Dino. Ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagmamasid na nakuha niya sa loob ng 7 taon sa facilities management, sinundan niya si Ginoong Santiago. At nang gabing iyon ng ikalawang araw, nahuli niya ang isang mahalagang sandali. Sa likod ng restaurant sa Makati, ibinigay ni Ginoong Santiago ang isang USB drive sa isang lalaking nakaitim na suit. Sa apartment sa Tondo, iniabot ni Tatay Dino ang mga litrato. Tingnan niyo po ito, Presidente. Malamig na kumislap ang mga mata ni Doña Margot. Matamanding tiningnan ni Kiko ang mga litrato. Tita, nakikita niyo po ang kamay ng taong ito?
Nanginginig po ang kamay niya habang nakikipagkamay, hindi po ba? Natatakot po siya na baka mahulog siya sa hukay na kanyang hinukay. Pero hindi po niya maihinto dahil tinakpan po ng kanyang kasakiman ang kanyang mga mata. Sa 3 araw po, tita. Pagkalipas po ng 3 araw, ang pulang tuldok sa palad niyo po ay aakyat sa pulso niyo. Iyon po ang araw para gapusin po ang lahat ng paa. Ang 3 araw na iyon ay ang araw ng emergency board meeting na ipinatawag ni Doña Margot. Bago ang board meeting, tinawag ni Doña Margot si Ginoong Santiago sa kanyang opisina. Lumabas pa rin siya na parang isang matandang babae na walang lakas. Wala na yata akong lakas para pangunahan ang kumpanyang ito. Sa board meeting bukas, ikaw mismo ang mag-aanunsyo. Susundin ko ang lahat ng iyong ideya. Inabot ni Doña Margot ang draft ng final approval document para sa pagbebenta. Lumaki ng sandali ang mga mata ni Ginoong Santiago. Ang presidente mismo ang magbibigay ng kapangyarihan. Wala nang mas magandang pagkakataon kaysa rito. Presidente, talagang nagtitiwala po ba kayo sa akin ng ganoon? Siyempre, ikaw lang ang nagprotekta sa akin sa loob ng 18 taon. Yumuko ng malalim si Ginoong Santiago. Ngunit sa sandaling yumuko siya, kumalat ang isang matakaw na ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, sumikat na ang araw na iyon. Sa malaking conference room ng board, nakaupo ang mga direktor sa paligid ng isang malaking round table. Ang mga direktor mula sa London headquarters ay nanonood din sa malaking screen ng teleconference. Nakalaylay ang balikat ni Doña Margot na nakaupo sa upuan ng Pangulo at malabo ang kanyang mga mata. Magulo pa rin ang kanyang pilak na buhok, tulad kahapon. Kumalat ang bulong-bulungan sa mga direktor. Sabi nga ng chismis, nagsisimula na siyang magka-demensya. Sa simula pa lang, imposibleng pamunuan ng isang babae ang kumpanya sa edad na ito. Sa sandaling iyon, tumayo si Ginoong Santiago nang may kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay sa manggas ng kanyang suit ay nanginginig ng bahagya sa pag-asa. Mga miyembro ng Board of Directors, tulad ng nakikita ninyo, lumala ng husto ang kalusugan ng presidente. Inilipat po sa akin ng presidente ang pamamahala. Ngayon po, gusto ko pong kumpirmahin ang pagbebenta ng Manila headquarters. Tamang-tama sa sandaling iyon, isang tahimik at mababang tawa ang umalingaw-ngaw sa conference room. Dahan-dahang itinaas ni Doña Margot ang kanyang mukha na kanyanina ay nakayuko. Nagbago ang boses ni Doña Margot, isang mababa, mabigat, at malalim na boses ng isang tao na nagpaikot sa ekonomiya ng mundo sa loob ng 25 taon. Ang ganda ng pagkakabalot mo ng mga gamit mo. Tahimik na tumayo si Doña Margot. Ang nakalaylay na balikat ay napanatili at ang magulong pilak na buhok ay marahang inayos ng isang kamay. Ang malabong mga mata kanina ay nagsimulang magbigay ng matalim na liwanag tulad ng ngipin. Ibang-iba siya. Bumalik na ang reyna ng bakal. Malaking bumukas ang pinto ng conference room. Nakatayo si Tatay Dino na nakasuot ng maayos na suit at si Kiko na nakasuot ng puting t-shirt. Sinipa ni Manager Morales ang kanyang upuan at tumayo. Ano yan? Bakit narito ang facilities manager na iyon? Ako ang nagpatawag sa kanila. Umupo ka. Lumapit si Kiko sa harap ni Ginoong Santiago at nagsimulang magsalita sa mga direktor. Tingnan niyo po ang kamay ng tiyo na ito. Mahigpit po siyang nakakuyom ngayon, hindi po ba? Ayaw po niyang ipakita ang palad niya. Dahil po nagsisinungaling siya, subukan niyo po siyang papabuksan ang palad niya. May makikita po kayong bagong itim na linya doon. Ibig sabihin po niyan, ninanakaw po niya ang ari-arian ng iba at tatakas po siya. Lalo pang humigpit ang kumo ni Ginoong Santiago. Ang reaksyon na iyon mismo ang nagsabi ng lahat. Itinaas ni Doña Margot ang kanyang kamay at nagbigay ng senyales. Nagpalit ang malaking screen, ang eskinita sa Makati, sa likod ng restaurant. Sa video, malinaw na ipinakita ang eksena kung saan ibinigay ni Ginoong Santiago ang USB memory. Naglalaman ito ng lahat ng data ng Manila headquarters. Mga research and development materials, customer information, maging ang mga hindi pa naipatent na teknolohiya, lahat. Ipinatugtog ang recording. Tapos na si Presidente Margot Alcantara, isang matanda na natalo sa emosyon. Naging yelo ang conference room. Mabilis na lumayo si Manager Morales kay Ginoong Santiago at sumigaw. Naku, Santiago,
Wala po akong alam. Ang mga taong kanina ay sumusunod kay Ginoong Santiago ay biglang nagbago ng panig. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Ginoong Santiago. Malamig na tiningnan ni Doña Margot si Ginoong Santiago na bumagsak. Santiago, minamaliit mo ako dahil ako ay isang matandang babae, hindi ba? Isang mahinang tao na nadadala ng emosyon, ngunit tandaan mo, ang kamay na ito ay nagprotekta sa kumpanyang ito ng mag-isa sa loob ng 25 taon. Hindi ito kayang guluhin ng isang katulad mo. Pumasok ang pulis at ikinadena siya. Kasong paglabas ng corporate secrets at treason. Matapos dalhin si Ginoong Santiago, nagdeklara si Doña Margot. Ang nagligtas sa kumpanya ngayon ay hindi ang aking data o ang aking analytical skills. Ang batang ito na may kakayahang magbasa ng kamay at ang facilities manager na tahimik na nagpatuloy sa kanyang tungkulin ang nagligtas sa kumpanya. Simula ngayon, ipopromote ko si Ginoong Dino Palad sa posisyong facilities director. Lumapit si Manager Morales. Naku, Director Palad, alam ko pong mangyayari ito. Iba talaga ang director. Ngumiti si Doña Margot. Morales, talaga namang hindi ka nagbabago. Mahinang binuksan ni Kiko ang kaliwang kamay ni Doña Margot at ngumiti. Tita, nawala na po ang pulang tuldok. Talaga? Opo. Sumikat na po ng maliwanag ang araw sa palad niyo po. Sa kamay niyo po. Nang maayos na ang lahat, nag-iisa si Doña Margot sa suite. Nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga puno ng akasya sa Makati ay nagniningning sa liwanag ng paglubog ng araw, nagiging ginintuan. Bumalik sa kanyang alaala ang 18 taon na nakalipas. Si Ginoong Santiago, na wala pa sa 30 taon, ay siya mismo ang nakakita at pinagkatiwalaan. Itinuring niya siyang parang anak. Iyon ang taong nagtraidor sa kanya. Ang kalungkutan ay mas malaki kaysa sa galit. Dumating si Manager Morales. Mula ngayon po, kayo lang po ang titingnan ko at magiging loyal po ako. Malamig na tumugon si Doña Margot. Nagpakita ka ng pagpapanggap kay Santiago, tapos sa akin, at kung may iba pang lalabas, magpapanggap ka na naman sa kanya. Hindi ba? Mula ngayon, matuto ka ng maayos kay Director Palad kung paano protektahan ang mga tao. Matapos umalis si Morales, kinuha ni Doña Margot ang ginintuang pendant. Ricardo, nagawa ko na. Dahil sa batang ito, si Kiko, sa palagay ko ay siya ang ipinadala mo. Ilang araw pagkatapos, muling nagpulong ang mga direktor. Ngayon, mas maliwanag ang hangin. May ipinangako ako sa batang ito. Ibibigay ko sa kanya ang 100 milyong piso. Ngayon, iaanunsyo ko ang pagtatatag ng Blue Sky Foundation. Ibibigay ko ang 100 milyong piso at magsisilbi akong tulay upang ang batang ito ay maging liwanag sa hinaharap. Ang pundasyon na ito ay magsisilbing depensa para sa mga batang may malinaw na mata tulad ni Kiko. Hindi napigilan ni Tatay Dino ang kanyang luha. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at yumuko ng malalim. Sa labas ng gusali, tinanong ni Doña Margot si Kiko, "Nakita mo ang traidor sa aking kamay at nabasa mo rin ang hinaharap. Paano naman ang sarili mong hinaharap? Ano ang gusto mong maging paglaki mo?" Lumapit si Kiko kay Doña Margot at bumulong ng napakaliit sa kanyang tainga. Lumaki ang mata ni Doña Margot at pagkatapos ay bumulalas siya ng malakas na tawa. "Hahaha, talagang maganda iyan. Iyan ay masayang balita." Nagtaka si Tatay Dino. "Kiko, ano ang sinabi mo?" Itinaas din ni Manager Morales ang kanyang tenga. "Sikreto po." Masayang sagot ni Kiko. "Oo, gawin nating sikreto. Sikreto natin lang." Ang tawanan ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng mga puno ng akasya sa Makati. Ang paglubog ng araw ng Nobyembre ay nagpapula sa mga ginintuang dahon ng mainit. 10 taon pagkatapos, London, City of London, Veritas Industries Headquarters, Penthouse. Sa likod ng isang salamin na bintana na nakatanaw sa River Thames, kumalat ang skyline ng London. Nakatayo si Doña Margot Alcantara na ngayon ay 83 taong gulang sa tabi ng bintana. Mas pumuti ang kanyang pilak na buhok at mas lumalim ang kanyang mga kulubot, ngunit ang kanyang perlas na hikaw ay naroon pa rin at ang kanyang mga mata ay malinaw at malalim pa rin tulad ng 10 taon na nakalipas. Tok, tok, may kumatok sa pinto.
Bumukas ang pinto at pumasok ang isang binata. Maayos ang kanyang itim na buhok, isang smart casual suit, isang maringal na tindig. Ang pinakamahalaga, ang malalim at malinaw na mga mata na hindi nagbago sa loob ng 10 taon. Ito si Kiko, na ngayon ay 18 taong gulang. Presidente, may kailangan po ba kayo? Lumaki si Kiko sa buong suporta ni Doña Margot at isa siyang exchange student na nag-aaral ng clinical psychology sa isang universidad sa London. Naging ugali na niya ang pagdalaw kay Doña Margot at magkasama silang maglaan ng oras tuwing wala siyang klase. Kiko, naalala mo ba ang araw na iyon 10 taon na ang nakalipas? Mayroon kang binulong sa aking tainga noon? Maaari mo bang sabihin muli sa akin? Binalikan ni Kiko ang alaala ng 10 taon na nakalipas. Ang hapon na iyon sa harap ng gusali sa Makati, kung saan malayang bumabagsak ang ginintuang dahon ng akasya. Sinabi ko po na paglaki ko, gusto ko po na magsuot ng magandang damit tulad niyo po, tita, at tulungan po ang mga taong nahihirapan sa tabi niyo po. Gusto ko po na maging tunay na kaibigan niyo po. Lumambot ang sulok ng mata ni Doña Margot. Ang hiniling ng 8 taong gulang na bata sa harap ng isang pandaigdigang negosyante na may bilyong pisong yaman ay kaibigan lang. Dahil sa purong intensyon na iyon, natawa si Doña Margot at kasabay nito, isang mainit na damdamin ng umagos mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib. Oo, tinutupad mo ang pangakong iyon. Sa kabila ng abala mong buhay estudyante, dinadalaw mo ako. Nandyan ka sa tabi ko para hindi ako malungkot. Iniabot ni Doña Margot ang kanyang palad kay Kiko. Kiko, paano na ang kamay ko ngayon? Nakikita mo pa ba ang traidor tulad ng 10 taon na nakalipas? Mahinang hinawakan ni Kiko ng 2 kamay ang kamay ni Doña Margot at dahan-dahang tiningnan ito. Presidente, ang pulang tuldok sa tabi ng lifeline 10 taon na ang nakalipas ay tuluyan ng nawala. Sa halip po, ang emotion line po niyo ay naging mahaba at malalim. Ito po ay tanda na nagbigay po kayo ng pagmamahal sa libu-libong bata. Tuluyan na po akong nagbago. Ngumiti si Doña Margot. Ang pagbabago ng kamay na ito ay dahil sa iyo. Sa loob ng 25 taon, ang kamay na ito ay puro lang kumo pero ikaw ang unang nagbukas nito. Hawak pa rin ang kamay ni Doña Margot ng 2 kamay. Sinabi ni Kiko, ang palmistry po ay isang talaarawan na isinusulat ng puso sa palad. Presidente, nakasulat po kayo ng napakagandang talaarawan sa loob ng 10 taon. Umagos ang luha sa mata ni Doña Margot, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Kumusta ang balita mula sa Pilipinas? Kumusta na ang tatay mo? Ayos naman po siya. Nag-retire na po siya bilang facilities manager noong nakaraang taon. Ngayon po ay kasama niya ang kuya ko at abala po sa pag-aalaga ng aking pamangkin. Mabuti naman. At saka po, si Manager Morales, ang dating Manager Morales po, dinadalaw pa rin po niya ang tatay ko at umiinom po sila ng beer tuwing linggo sa isang bar sa Tondo. Matigas pa rin po ang ulo niya, pero unti-unti na rin po siyang natututo kung paano harapin ang mga tao ng totoo. Nagbabago nga pala ang tao. Tumayo silang magkatabi sa bintana. Sa ilalim ng Abril na kalangitan ng London, ang mga cherry blossom sa tabi ng Ilog Thames ay bahagyang namumukadkad sa kulay rosas. Presidente, hindi po ang palmistry ang kapalaran na isinilang natin. Ito po ay isang talaarawan lang na isinusulat ng puso sa palad. Kung mamumuhay po tayo ng may mabuting puso, magagandang linya po ang mabubuo. Kung mamumuhay po tayo ng may masamang puso, masasamang linya po ang mabubuo. Walang kinalaman po ang ating pinagmulan. Ang mahalaga po ay kung paano tayo mamuhay. Hinawakan ni Kiko ang kamay ni Doña Margot. Patuloy po tayong magkaroon ng malinis na puso at sabay po tayong bumuo ng pinakamagandang kamay sa mundo. Muling dumaloy ang luha sa sulok ng mata ni Doña Margot. Ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Oo, gagawin natin iyan. Ang tawanan ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa opisina ng presidente. Dahan-dahang kumalat ang pulang paglubog ng araw ng tagsibol sa Thames. 10 taon na ang nakalipas, nagtagpo ang dalawa sa isang distrito sa Maynila. Ang dalawa, na magkaiba ang edad, bansa, kasarian at posisyon, ay ngayon ay pinag-ugnay ng isang malalim na ugnayan. Ang pagtatagpo ng isang bata na may malinaw na mata
at ang reyna ng bakal na nakakita sa bata. Hindi ito aksidente, kundi kapalaran. Mainit na binalot ng paglubog ng araw ng tagsibol sa London ang dalawa. Sinabi ni Kiko na ang palmistry ay hindi ang kapalaran na isinilang. Ito ay isang talaarawan lang na isinusulat ng puso sa palad. Kung mamumuhay ng may mabuting puso, magagandang linya ang mabubuo. Kung mamumuhay ng may masamang puso, masasamang linya ang mabubuo. Sa ulan man o sa niebe, ang facilities manager na si Tatay Dino na tahimik na nagprotekta sa gusali sa loob ng 7 taon. Si Kuya rin, ang kuya na gumising ng maaga para ipagluto ng baon ang kanyang kapatid. At si Kiko, ang 8 taong gulang na bata na sumakay ng 2 bus at tumakbo papuntang Makati para gumaan kahit paano ang pasanin ng kanyang kuya. Kahit wala silang hawak na anumang material na bagay, ang kamay ng pamilyang iyon na nagprotekta sa isa't isa ay marahil ang kamay na may pinakamagandang linya na nakasulat sa mundo. Araw-araw, marami tayong nakikipagkamay. Nakikipagkamay tayo, kumakaway, at mahinang humahawak sa kamay ng iba. Ngunit hindi natin madalas tingnan kung anong puso ang nakasulat sa ating palad. Ang mainit na salitang sinabi natin sa isang tao ngayon. Ang kamay na iniabot natin nang hindi nagpapanggap na walang nakita. Ang maliliit na bagay na iyon ay marahil ang bumubuo sa ating kamay. Tulad ng sinabi ni Kiko, walang kinalaman ang ating pinagmulan. Ang mahalaga ay kung paano tayo mamuhay. Sa palad ng bawat isa sa inyo na namumuhay ng may mabuting puso ngayon, sigurado akong may mainit na liwanag na nakatago. Kung may nakinig hanggang sa huli, pakiusap, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng komento na nagsasabing, maganda, maraming salamat.